Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Naglabas ng kanyang saloobin si Kevin Durant tungkol sa pagbagsak ng interes ng mga fans sa NBA All-Star Game. Pahayag ng isa sa mga OG sa game ng basketball ngayon ay bakit nga daw silang mga matatanda ang kini-question dito. Bakit nga daw silang mga Amerikano? Ang team world nga daw partikular na si Luka Doncic at Nikola Jokic. Ang dalawang to nga daw mga kaibigan ay walang pakialam at hindi talaga nagseseryoso. Sila nga daw ang dapat na questionin tungkol dito at hindi sila. Well, may punto naman dito si KD. Noon nga ay sinisi niya din si Steph Curry na panay half-court nga daw ito. At ngayon ay si Luka Doncic at Nikola Jokic naman. Ang dalawang European star na ito ay talagang hindi nga nagseseryoso tuwing All-Star Game. Kaya naman tila ba nakakahawa ang kanilang mga galaw. Ilan lang nga naglalaro ng seryoso tulad ni Giannis Antetokounmpo. Sadly ay hindi nga siya maglalaro ngayon dahil sa injury. Habang si Victor Wembanyama naman ay nangako na seseryosohin niya ang All-Star Game. Nasa kanila na lang nga daw kung magseseryoso rin sila. Kung hindi nga ay wala siyang pakialam. Basta siya ay gagawin niya nga daw kung ano man ang ginagawa niya sa mga normal regular season games. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay maayos pa din ang All-Star Game? O masyado nang malaki ang kinikita ng mga player ngayon kaya naman takot na talaga silang dapuan ng kahit na anong injury sa game na wala naman bilang? Habang naganap naman kanina ang NBA debut ng Serbian point guard Nikola Topic, projected nga siya noon bilang top 3 pick, subalit tinamaan nga siya ng multiple ACL and knee injuries bago pa man maganap ang kanyang NBA debut. Kaya naman bumagsak nga ang kanyang draft stock at hindi din siya nakapaglaro sa kanyang unang taon sa liga. Ngayong season naman ay nagkaroon nga siya ng cancer sa kanyang itlog kaya naman kinailangan niyang sumailalim sa chemotherapy dahilan ng kanyang pagiging kalbo. Matapos ang lahat ng struggle na to ay sa wakas nakapaglaro na siya kanina. Hindi naging maganda ang kanyang performance, only scoring 2 points, grabbing 1 rebound and dishing 1 assist with 3 turnovers pa yan sa 12 minutes lamang. Ganun pa man malaking blessing na nga makabalik sa court para sa kanya. Natanggap din nga ng OKC ang talo laban sa Milwaukee Bucks sa score na 110-93. 7 players ng Bucks ang gumawa ng higit pa sa 10 points, panguna ng 19 points, 11 rebounds, and 6 assists ni Ousmane Dieng. Habang si LeBron naman mga kaibigan ay tila ba nasa kanyang prime pa din nga. Sa game kanina laban sa Dallas Mavericks ay nagtala siya ng kanyang ika-4 na sunod na double-double. Subalit hindi nga siya nakontento dito at gumawa pa ang 41-year-old 4-time MVP ng triple-double na 28 points, 10 rebounds and 12 assists upang pangunahan ang Lakers sa 124-112 win laban sa Dallas Mavericks. 21 points din si Rui Hachimura, 18 points and 6 assists si Austin Reeves, at 16 points, 7 rebounds, 4 assists and 3 steals si Jackson Hayes. Napakatindi nga ng pinapakita ni LeBron lately. Siya na ngayon ang may hawak ng record para sa pinakamatandang player na gumawa ng triple-double sa isang NBA game. Another history na hindi magiging madali na gawin ulit. Ito din mga kaibigan ng unang triple-double na LeBron sa season na ito, and every season since second year niya sa NBA ay may at least isa nga siyang triple-double.